before po ang inyong karagdagang pag-uulat na yan tungkol sa unfitness, hindi na bagay na manatili bilang Pangulo ang bansa ayon sa iyong mga pananaliksik at mga nai-expose ngayon, ito pa ang sinasabi mo, ang nagpapatakbo, the real president in the actual operations of the government day-to-day ay si Lisa Marcos at hindi ang kanyang asawa na isa lamang flower-based president natin o dekorasyon. Ito po, pakinggan natin itong recording na nakakabahala na kumakalat na rin sa social media at ang inyong reaksyon hinggil dito, Miss Marlica. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. At mayroon pa ito, no? Napakinggan ko yung sagot ng pangingialam niya sa ISAF. Sana ma-play din natin yon. Nandyan siya. At sa buong video na yon na ipinorward sa atin, na ang tumatawag ay ang anak ni Inigo Sobel na si Bianca Sobel. Bianca Sobel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction. Doon mismo sinasabi niya ang direksyon ng ISAF sa pagpapalit ng leadership patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again, Miss Marlica, but nonetheless, please try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon, sa bahagi doon, yung pag-utos sa ISAF na makialam sa isang pribado. ISAF is the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At ito, tumawag si Bianca Sobel na anak ni Inigo Sobel na Social Secretary ni Marcos Jr. at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership natin, Miss Maharlika. In just a short a while, ipapaplay natin yung dugtong ng video niyan. Miss Maharlika, go ahead for your reaction. Yes, kaya nga po, alam nyo, yung mga military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na pinag-uusapan natin dito, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon eh. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig ninyo, actually, video po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., si Lourdes, dating DFA Secretary, si Louie Locsin. February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at dyan po ay talagang si Lisa ay pinupush niya, nakikipagsabwatan siya dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin itong talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung nanay. Miss Actually, Maharlika, 4 na bata yan eh. excuse me para kumpleto ang aming ipaparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po sa ating mga manonood sa... Galit na galit sa akin dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato. Okay, utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig nyo na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it.
na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Di ba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Biang Azubel, na kung saan na nakiusap kay Lisa As Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala na nga, dahil hawak ni Lisa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Bianca Zupel ang salitang extraction. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng armed forces of the Philippines, and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang mga namumunong opisyal ng Senado at Kongreso na walang sumisita at walang nag-iimbestiga. Miss Maharlika. Pwede bang padagdag lang Yes, yung tanong, Maharlika? Pumayag ang AFP dito sa operation na ito? Yun ang kasama Yes. sa ano? Okay. Go ahead, Wow. Miss Yes. Maharlika. Dahil naging successful ang extraction, actually 3 bata dapat yan. So, ang isa, yung mas panganay doon sa batang yan, nag-resist na ayaw niyang sumama kasi medyo, ano tawag dyan, medyo matured na ng konti yung panganay. So, itong na-extract na 2 bata during that time, I think ang edad nila ay 7, 8, 9, mga ganun yung edad. So talagang naiuwi po yan, nandyan sa Pilipinas ngayon. At gusto ko lang linawin kasi pinapanood tayo ng Malacanang at ni Liza at lahat ng Kongreso, Senado, pinapanood tayo. Tama Yes. ka Eric, nakakabingi ang kanilang katahimikan. Yung message na yan, yung audio na yan ni Lisa ay dated po yan, February 23 of 2022. Alam nyo, mga kababayan, after na isinend ni Lisa yan, ayon sa ating mga hawak na ebidensya, tinanong pa niya yung asawa ni Teddy Boy. Locsin na ang sabi niya nga, can I get you something from Bacolod? Perhaps inasal or piyaya? May mga ganun pa siyang, actually ngayon ko lang to sinabi sa inyo pakonti-konti lang yung ating mga ebidensyang, binibigay sa inyo ngayon.
Pero pag hinihingi ng pagkakataon, marami po yan. Kung talagang gusto ng Congress at ng Senado na ito ay ipaalam sa taong bayan na mayroon tayong First Lady na mastermind dito sa illegal activities na ito. Yes. Panghihimasok sa isa. Pagmamando dito sa AFP na wala namang mandato at pinapayagan at tinotolerate ng mga matataas nating opisyal sa AFP. Mga kababayan, saan pupulutin ang ating ang ating bayan kung mismo ang asawa ng presidente ay kayang magpadukot ng mga bata o kahit sino. Hindi pa natin alam, baka hindi lang 2 bata ang nadukot. Ms. Maharlika, this is a very clear, very obvious breach of national security interest. Why? We are sending troops and intelligence operatives. Officially, mga kabahagi sila ng organisasyon ng armed forces in a foreign land, sanctioned only by the First Lady. That cannot be done because wala siyang otoridad. Illegal ito. And no accountability. And no accountability, and yet pinayagan ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. That is a principal question of breach of national security na dapat tinitingnan ng check and balance authority. Ano ang ginagawa ng presidente? Don't you think so? Miss Maharlika, doon patungo ba ang iyong expose na ito? Anong ginagawa ng presidente? Ay bangag nga. Dahil pinababayaan niya yung kanyang asawang gumagawa ng ganito. Wala pong matinong taong pro-Filipino na gagawa na papayagan mo ang asawa mong makialam, unang-una mag-lead sa bansa. Maintindihan mo kung si Lisa ay ginagawa kabutihan Di ba? Hindi mo papansinin kung lahat kabutihan yung ginagawa niya. Yeah. Pero ito po ay seryoso. At ang nanay ng batang dinukutan nila ng anak o mga anak ay displaced and distressed po sa Europa at lumalaban pa rin hanggang ngayon at nagtatago at nag-aalala dahil sa kanyang safety. Dahil ang pagkakaalam ko dyan, tinatarget din siya ni Lisa. Grabe. Tinatarget siya ng gobyernong ito. Imagine mo, mga kababayan, dahil nagsimula sa domestic quarrel o dispute ng mag-asawa, nakialam ang First Lady. Tapos itong mother, distressed mother ngayon, ay nag-aalala sa kanyang buhay. Kasi ang napag-alaman ko dyan, gustong ipadukot ni Lisa yung mga information na hawak nitong distressed mother. Pero hindi na po si Lisa magwawagi dyan. Kasi I believe, at based sa ating information na mga nakalap, submitted na po yung lahat ng mga impormasyon na magsasangkot kay Lisa Marcos sa bansa kung saan nandoon yung distressed mother. Nakita na po nila yan. Video, everything, conversation, lahat. Nakita na po yan. Kaya nga, Miss Maharlika, kung talagang... Miss Maharlika, I think kung hindi gagalaw dito ang Senado o ang Kongreso to check on the unwarranted, illegal, and brazen display of breach of national security and utilization of official instruments of the state in a personal operational direction na illegal na ginagawa ng First Lady, hindi natin masisisi ang nanay na ito na pumunta sa United Nations High Commission on Human Rights para i-expose ito ang nangyayaring brazen abuse of state instruments being used to persecute private individuals na ang nagdidirect ang malala, hindi ang presidente lamang. And asawa niya. And this Francis Chua, mayaman yan. So Kontraktor this is, sa Eastern Visayas. Yeah, this is in favor, special and preferential treatment para sa mayayaman. Exactly. Binabalikwas ang mga batas natin at inilalagay, my concern here also, no, kasi nakita natin yon sa unang President Marcos, how he corrupted the AFP at sinira niya yung institution na Exactly. yan. And that to me is the bigger concern. Pumapayag ang AFP dito. Gamitin sila sa isang illegal na right operasyon? now, yeah, correct. So ang nangyari kasi sa AFP, they professionalized themselves through the years. They had a parang soul-searching and very tedious yung rebuilding, no? And then now, here comes this corrupt president, indifferent president with a wife like that who overreaches at sisirain na naman niya this hard-fought battle na to rebuild and professionalize the armed forces of the Philippines. Exactly. Miss Maharlika, Yeah. hindi tayo titigil, ulit-ulitin natin ito, but you have a very good point ng sinabi mo. Yes. Pananagutan ito ng Senado
at ng Kongreso for not exercising their check and balance authority, power, and obligation to the people.